Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. May mga bagong pangalan na naman ang mga lumabas na ginamit daw umano ng Office of Vice President ni Sara Duterte sa kontrobersyal na confidential funds nito sa pagbabayad ng mga individual na ang mga apelyido ay katulad ng mga mambabatas. Ito ay inihayag ni Representative Paulo Ortega nitong Huwebes, May 29. Sinabi nila Union Representative Paulo Ortega na mayroong mga recipient na ang apelyido ay katulad ng mga senador, tulad ng Beth Revilla, Christine Applegate Estrada, Clarice Hontiveros, Denise Tanya Escudero, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, at John Lapid Jr. Sina Chris Solan at Paul Solan naman ay mga benepisyaryo na ang apelyido ay katulad ni Sarangani Representative Steve Solan. Nabanggit ang mga apelyido ng ating mga tinitingalang senador sa nasabing mga acknowledgement receipts. Napakahaba ng listahan ng mga dapat na benepisyaryo ng OVP confidential funds. Hindi anya kapanipaniwala, kinaladkad pa daw nila ang mga apelyido ng mga tinitingalang senador. Ganyan kalantad ang listahan ng dapat na OVP confidential fund beneficiaries. Tapos mayroong Solan bilang apelyido ng kanilang kasamahan na kongresista na si Steve Solan. Bukod sa kilalang Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin, ibinunyag ni Ortega na may isa pang recipient na ang apelyido ay katulad ng isang bake shop, Canner Adrian Contis. We have the same basis po, no? Pero itong mga nasabit po ng mga bagong pangalan, parang bagong lineup. Literal roster po ng lineup at kapangalan po ng ating mga senador. Meron pong Lapid, meron pong Escudero, meron pong Revilla, meron pong Hontiveros, at meron pong Revilla. At sa kaapelyedo naman po ng congressman, meron din pong Solon. So makikita po natin as submitted to the Committee on Good Government na itong mga pangalan na po na to ay na-verify po at ganun pa rin po ang sitwasyon. Wala pong records from the PSA, wala pong marriage, wala pong death, saka wala pong birth certificate. Sir, meron din po kayong nabanggit doon na kapangalan ng Estrada? Meron din po. Estrada po yung last name nung isa sa mga beneficiaries. Kaya nga po sabi ko, mukhang meron pong panibagong lineup, pero ito naman parang lineup po ng senador rin dating. Meron din po bake shop? Meron din po. May contest po na pangalan at kasama rin po sa bagong list na sinubmit po sa committee under po sa Office of the Vice President. Kung ang iyong opisina daw ay may kumpidensyal na pondo, dapat daw ba na mayroon kang sweet tooth? Tanong ni Ortega, kung may confidential funds ang opisina mo, ibig sabihin sweet tooth ka rin? Binanggit ng mambabatas na wala sa Philippine Statistics Authority System ang mga naka-flag na pangalan. Dati, ibinahagi ni Ortega ang di umano'y kainahinalang mga benepisyaryo ng kumpidensyal na pondo na may mga pangalan na katulad ng tatak ng cellphone at mga grocery item. Iniimbestigahan na ng House Good Government Committee ang umano'y maling pamamahala ni Duterte sa mga confidential fund na nagkakahalaga ng 612 na milyong piso. Sinabi ni Ortega na ang mga pangalan ay gagamitin bilang ebidensya kapag nagpulong ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Duterte sa Atres ng Hunyo. So ito, mga kabunyog, mga kababayan, habang dumadaan ng mga araw, patindi ng patindi itong tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education ni Sara Duterte. Nung mga una, natawa tayo na ang mga pangalan na binigyan ng confidential funds ay Mary Grace Piatos, Oishi, tapos ano naman ngayon? Ang latest, imagine niyo mga apelyido na kaapelyido ng mga senador. Yan mga kaapelyido ng mga senador binigyan ng pondo galing sa confidential funds ng Office of the Vice President. Halimbawa, Beth Revilla, Janice Marie Revilla. Yan Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr. Ayan So ano kayang magiging reaksyon ni Lito Lapid niyan? Magiging siyang isa sa mga senator judges, si Lito Lapid. Anong magiging reaksyon niya niyan na ang apelyido niya nandun sa mga nabigyan ng confidential funds? Kahit si kahit si Jinggoy Estrada, may kaapelyido rin. Christine Applegate Estrada, yung mga Estrada diyan, si Jinggoy at saka si JV, kaapelyido nila yan. Kahit si Senate President Escudero, mayroon ding nakapangalan sa kanya, Denise Tanya Escudero. Yan Denise Tanya Escudero. At ito kahit ang oposisyon na senator na si Risa Hontiveros, may kaapelyido rin sa nabigyan ng confidential funds, Clarice Hontiveros. Yan. Pagka ganito naman,
na kahit yung mga pangalan ng mga senador ay apelyido ng mga senador ay kabilang sa di umano'y naging recipients o binigyan ng confidential funds, garapalan na to. So itong mga senador na ito, anong magiging reaksyon nila? Papalampasan lang nila yan? Okay lang yan sa kanila? Kaya itong mga senador na magiging senator judges, pag pinalampas pa nila itong kagarapalan na ito ni Sara Duterte sa paglustay ng confidential funds, pag pinalampas pa nila ito, masisira sila sa taong bayan, itong mga senador na ito. Imaginin nyo, kitang-kita, yung mga kaapelyido nyo, mga apelyido nyo ginamit sa binigyan di umano ng confidential funds. Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Dayan Mapol Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Hontiveros, Christine Applegate Estrada, Dennis Tanya Escudero. Di ba? Garapalan yan eh. Garapalan na talagang linuloko ang taong bayan. Pinagkatiwala sa iyo ang napakalaking pondo. Ano na nga lang ang paggamit na nga lang ng confidential funds, hindi na ganun ka-istrikto. Kumbaga, walang masyadong mga supporting documents, walang masyadong mga resibo. Ang liquidation mo, madali lang, kanino mo binigay ang pera. Ganun lang, recipient lang. Pero, dahil wala ka naman talagang binigyan, hindi mo talaga ginamit sa tama ang pondo, wala ka naman talagang binigyan, nag-imbento ka na lang ng mga taong, kunwari, binigyan mo. Mga recipients. Kaya nga, Mary Grace Piatos, Oishi, tapos ngayon naman, mga apelyido ng mga senador. Kaya sa mga ginawang ito ni Sara Duterte, ano pa ang gagawin ng mga senador? Papalampasin pa ba nila ito? Wala itong mga sa records ng PSA, itong mga pangalan na ito. At ang nakatatawa ito pa mga kabunyong. May nakuha ng kapartner si Mary Grace Piatos. Si Canor Adrian Contis. Parang bake shop, Canor Adrian Contis. So ang tindi, mga kabunyog, mga kababayan, hindi na ito tama. Kaya nga, ang pinag-uusapan dito, hindi naman 1 million, 5 million, 10 million, 612 million. Itong confidential funds na ito ng OBP at ng DepEd. 612 million yan. At yung Office of the Vice President na confidential funds, nung una, yung 2022, sa loob ng 11 days, naubos. Paano mo nga naman hindi mauubos yung sa 11 days? Ay, andali mo lang naman sabihin kung kani-kanino mo binigay, Mary Grace Piatos, o kung kani-kanino, inimbintong mga pangalan. Dahil sa totoo, hindi naman talaga ginamit sa tama. Sa totoo, malinaw dito, sa mga ebidensyang ito, gawa-gawa lang yung mga recipients na yan. Hindi naman talaga ginamit sa tama. Yan ang malinaw dyan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.